Hi guys! What's up? And welcome to my safe space. And for today's video, pag-uusapan naman natin ngayon is all about solo traveling. So guys, kung isa ka sa mga naghahanap ng sign na parang gusto mag-solo travel, parang gusto kong itry ganyan, this is your sign na gawin mo na, simulan mo na magplano para ma-experience mo na rin. What are the benefits of solo traveling? So, yung una-una na na-experience ko nung nag-solo travel ako is para sa akin, pwede ko siyang sabihin as a form of escape. Kasi, kapag umaalis ka nang ikaw lang mag-isa, wala kang kakilala, parang it's a chance na makabuo ka ng panibagong persona. So, meron palang mga parts ng sarili mo na hindi mo alam na may ganun kang part or may ganun kang emotions. Tapos, mararanasan mo lang pag ikaw lang mag-isa. Ayun nga, sarili mo lang iisipin mo. So, it's a form of escape para kilalanin yung sarili mo, pati yung mga innermost thoughts and feelings mo. Okay, another thing pala na benefit of solo traveling is it teaches us to be in the moment. Actually, kahit naman hindi ka solo, basta kapag magta-travel ka, feeling ko nandun yung feeling na mararanasan ng mga tao na kung ano yung nasa harapan nila, yun lang yung iisipin nila. In the moment, in the present. So, for example, kapag mamamasyal ka, makikita mo yung view or makikita mo yung kung paano yung culture nila, ganyan. Tapos, yun lang yung maiisip mo. Hindi mo na maiisip kung, shit, makakapag-asawa ba ako pag 35 na ako? Mga ganon. Hindi siya pupunta sa isip mo kasi parang ma-amaze ka lang doon sa mundo na kung nasan ka. Kasi 'di ba, iba naman yung mga na-experience natin dito, for example, sa Pilipinas or dito sa Manila compared sa probinsya or kapag pupunta ka ng ibang bansa, iba yung experiences, iba yung kultura. So, it teaches us to be in the moment, to just observe the things that are happening kung nasaan ka, na hindi ka naman sanay. So, para sa akin, maganda rin yun kasi nga, nagkakaroon tayo ng peace of mind. Lahat ng mga gumugulo sa isipan mo, like yung mga stress or yung mga circumstances na na-experience mo sa current life mo, pwede mo munang isantabi at i-enjoy mo lang kung ano yung magiging emotion mo, kung ano yung makikita mo, at kung ano yung may experience mo by that specific travel na ikaw lang mag-isa. Ito yung feeling ko, ito yung benefit ng solo traveling is it teaches you to be independent. Kasi, dito dadating yung experience na masasabi mo sa sarili mo na, kaya ko pala mag-isa, kaya ko pala magdesisyon para sa sarili ko. Tapos bukod doon, tinuturuan ka pa na magplano, mag-decide on your own for yourself. Kasi nga syempre kung aalis ka, mag-solo travel ka, wala namang ibang magde-decide kundi ikaw lang. So for example, gusto mong puntahan to, gusto mong kumain sa ganito, lahat na activities mo during solo travel, ginagawa mo siya dahil yun yung gusto mo. 'Di ba? Hindi dahil yun yung gusto ng kasama mo. Ginagawa mo yun dahil yun yung gusto mo. Yun yung nafe-feel mong gawin. So, ang next naman is to compare the pros and the cons of solo traveling. So, para sa akin, isa sa mga pinaka-pros nga is wala kang iniisip. Kasi, sarili mo nga lang eh. So, sarili mo lang yung iisipin mo. Pwede mong ma-manage yung time mo with your own pace, ganyan, tsaka with your own interest. Tapos, gusto ko lang din i-share guys. Nagkaroon kasi ako na experience before. Sige, mag-share din ako ng experience. Nagkaroon ako ng experience before na grupo kami na nag-travel or umalis na masyal, ganyan. Hindi ko na sabihin kung saan. Tapos, by that time, nagkaroon ng parang away. Yung parang group of friends. Parang nahati. Nahati. Yung iba gusto to gawin. Yung iba ganito yung gustong gawin. Hanggang sa nagkatampuhan kasi walang mapag-agree. Hindi makapag-agree yung group na ito yung gagawin nating lahat, parang ganon. Syempre pag bata ka, 'di ba, parang medyo sensitive ka pa sa ganon. So ako, wala akong kinakampihan sa groups na nahati. Pero ang pangit lang nung feeling
na nandoon kayo sa trip tapos may nagkakainisan. Kasi may ipit ka sa gitna. So, yun, para sa akin, kapag mag-isa ka lang, less drama. Hindi mo maiisip na, ay baka ayaw niya, ganyan. Tsaka for sure kasi pag grupo, 'di ba, meron laging late or meron laging iba yung trip. So, ayun, at least wala kang iisipin na ganun. Kasi nga, sarili mo lang iisipin mo. Another experience pala, ito. Meron akong na-try na nakasama kong mag-travel. Tapos, medyo nainis ako ng konti. Kasi, kapag mag-travel kayo, syempre, ma-maximize niyo. Gusto niyo magpa-picture. Kasi nga, syempre, remembrance yun, di ba? Memories yun eh. Kumbaga yun yung maiiwan sa inyo eh. So, syempre, gusto ko picturean ko rin siya. Sige, picturean kita. Picturean mo ko, 'di ba? Pero pag ako na yung pipicturean, parang hindi siya willing. Kasi mapupuntahin niya ako doon sa spot. Tapos yung camera ko, itututok niya sa akin. Pero yung focus niya, nakatingin lang siya sa mga pinicture ko sa kanya na photos. Tapos, yun lang yung focus niya. Nagpipindot siyang ganyan. So, sabi ko sa sarili ko, ang hirap pala pag may kasama. Kasi, yun nga, parang hindi mo maiiwasan yung mga circumstances na mga tension with your mga kasama. Anyway, so punta naman tayo sa mga cons. For me, ang pinaka-con kapag mag-solo travel ka is yung budget. Parang mas magastos kapag ikaw lang mag-isa. Kasi, for example, yung trike, kunwari trike, or for example, yung tour na sasalihan ninyo. Nung naghahanap ako sa Kuala Lumpur, nung pumunta ako doon, laging good for 2. Walang good for 1. So, kung gusto kong i-avail yung tour na yun, kailangan, babayaran ko rin yung another half ng tour na yun, di ba? So, medyo magastos. Maski pag halimbawa dito sa Pilipinas, kunwari tricycle, kung halimbawa 1.5 yung single ng tricycle, instead na 750 lang yung babayaran mo, buo yung babayaran mo kasi nga ikaw lang mag-isa, 'di ba? So feeling ko yun yung pinaka-cons ng solo travel. With yung pamilya ko, guys, hindi kami mayaman. So, hindi talaga kami nagta-travel. Never kong na-experience yung tipong pumupunta ng mga iba't ibang lugar, sumasakay ng mga airplane, ganyan, para lang makapag-travel at para lang mamasyal. Hindi kami ganong klaseng pamilya. So, lahat ng na-experience ko ngayon, yung travel history ko, binuo ko yon on my own. So, kaya ako nag-start na mag-solo travel, nagsimula doon ng second year of work ko. Kasi, syempre, di ba, kapag ka nagtatrabaho ka na, kahit papano, meron ka namang naiipon. Actually, privilege yun na, guys. Gusto ko rin din i-take note yun, na privilege ang makapag-ipon para sa sarili mo. Kasi hindi lahat ng mga tao, pwedeng ma-experience yung ganun since ang daming responsibilities. Like, halimbawa, meron kang family or ikaw yung breadwinner. So, hindi ka kaagad na makakapag-ipon para sa sarili mo. Pero in my case, I was lucky enough na magkaroon ng sariling pera para ma-experience ko naman kung ano yung gusto kong ma-experience. And for this instance, guys, gusto kong ma-experience na lumabas-labas or parang mamasyal naman. Kasi nga, hindi naman kami namamasyal ng pamilya ko. Sa Zambales. Tapos, naalala ko noon, guys, nawala pa ako. Kasi, nung nagre-research ako, very popular yung hostel sa mga vlog. Hindi, vlog pa nun eh. Sa mga vlog na nababasa ko, very popular yung hostel. So, akala ko, itong place na pinuntahan ko sa Zambales, akala ko, yun na yung hostel na hinahanap ko. Yun pala hindi. 'Di ba? Nawala pa ako. Pero, ako naman, tinanong ko lang, sabi ko, pwede po ba mag-check-in, ganyan. Tapos, nung time na yun kasi, guys, hindi pa pala open yung lugar na yun. Hindi pa pala sila open. Pero, ewan ko, masyadong mabait yung owner. Tapos, sabi niya, sige, dyan ka muna sa taas. Yung tulugan ko noon, nung first time ko na nag-solo travel, ano lang siya, ginagawang kubo. Hindi pa talaga siya,
Tapos, okay, hindi pa nga siya buo yung kubo na yun kasi walang harang yun Kumbaga parang nandun lang ako sa taas tapos may kulambo lang. Tapos may mga gamit pa kasi parang kino-construct pa nga, hindi pa sila totally open. Pero ang bait nila kasi pinayagan naman nila ako matulog doon for only 250 pesos. O diba? Tuwang-tuwa ako kasi sabi ko, ay wow, ang mura naman, 250 pesos lang. Tapos, kasi yung owner, parang meron siyang connection dito sa parang artista to guys. Artista, hindi ko na sabihin ko sino. Artista, tapos group of friends sila, kakilala niya yung owner. Etong group of friends ng mga artista, dito mabait sila. Pero since yun nga, first time ko na mag-travel, pag tinanong pa ako, bakit ikaw lang mag-isa? Ganyan. Ang sagot ko pa, soul searching. Gusto ko mag-soul searching. Nakakaloka. Oo, pero yun nga, 'di ba? May mga time talaga sa buhay natin na kapag paulit-ulit na yung ginagawa ko, parang gusto mo naman may magbago. So, yun, ganun yung sagot ko pa nun. So, natatawa lang sila pagka ganun. Tapos, mabait naman sila, tong group of friends na to. Kapag halimbawa kakain na sila or yung magfo-falls, ganyan, or yung magka-camp sila, yung campfire, invite nila ako. Pero since, syempre first time ko nga guys, first time ko na umalis mag-isa, hindi ko pa masyadong gamay kung paano makipag-usap sa mga tao, kung paano i-handle yung mga ganong invitation. Kasi syempre, may part sa akin na nahihiya rin ako. Lalo na syempre, yun nga, artista sila, di ba? so, ayun. So, punta naman tayo sa mga experiences. Since female ako, di ba? May mga chance talaga na kapag ikaw lang mag-isa, parang i-take advantage nila. Kasi, kwento ko lang sa inyo for context. Nasa bus ako, nakakumot ako nung sarong ko. Tapos, tatry ko lang na pumikit, ganyan. Kasi nakakaantok din 'di ba? Pag biyahe ka, nakakaantok din minsan. Hindi ako matutulog, wala akong intention matulog, pero parang i-rest ko lang yung mata ko, ganyan. So, nakabalot ako ng sarong. Tapos, nararanasan ko yung sarong, parang feeling ko gumagalaw. So parang sabi ko, pinapakiramdaman ko habang nakapikit ako, ano ba to, gumagalaw ba? Or baka imagination ko lang. Kasi syempre hindi mo alam, ikaw lang mag-isa. So ang ginawa ko, feeling ko talaga gumagalaw yung sarong ko. Hindi ko alam. So, kung gumalaw ako, kasi nakatalikod ako sa katabi ko. Doon ako sa may window. Basta yung parang malaking movements, ganyan. Tapos tinitigan ko yung katabi ko. Lalaki yung katabi ko. Hindi ko alam kung anong purpose niya, kung magnanakaw ba siya or manghihipo ba siya, ganyan. Pero tinitigan ko siya ng masama. Tapos, lumipat siya na upuan. So, hindi ko alam ano ba, hihipuan ba ako or nanakawan ba ako. So, yun, nakakatakot. Yun yung parang pinaka-nakakatakot na na-experience ko during solo travel. Heads up lang sa mga female travelers na, or kahit hindi ka female, kahit male ka, basta kung ikaw lang din mag-isa, heads up lang na dapat lagi kang on guard and laging alerto sa paligid. So, nung pumunta kasi ako ng Kuala Lumpur, sobrang init talaga. Alam niyo naman yung weather doon, 'di ba? Parang Pilipinas din, mainit lalo na kapag tanghali. So, pupunta ako noon ng Chinatown. Tapos, by that time kasi, sabi ko, sobrang init. Punta muna ako dito sa mall. Yung mall na to is sa may Bukit Bintang. Sa may Bukit Bintang. Meron akong binili doon na parang halo-halo. Yung yung may yellow, may sago, may fruits, tapos may coconut milk. Nalimutan ko kung anong tawag. Pero, yun yung kinakain ko. Yun yung kakainin ko. So, nung naghanap ako ng table, meron ditong isang foreigner na babae. Tapos, may bakanting space. Tapos, parang may group dito ng mga hindi ko alam kung Chinese ba sila or Singaporean. Hindi ko sure. Pero, basta, may group dito. Tapos, may girl dito na siya lang din mag-isa. Dito ako pumesto. Dito ako makain na ako. Nagulat ako, tong foreigner na babae. Galing siya ng Sweden. So, Swedish girl. Sabi niya, masarap ba yung kinakain mo? Sabi niya ganun. Tapos sabi ko, oo, masarap. Sabi ko, it's refreshing. Ganyan. O, diba? Taray, kala mo nagpo-promote. So, ewan ko siguro dahil ba sa way ba ng pagkain ko na parang ang sarap-sarap. Kasi nga ang init Tapos, sakto-sakto yung food ko. Sabi niya, masarap. Patikim. Sabi niya ganun. Guys, kakatapos lang ng COVID. Tapos, ako naman,
na-shock ako, pero sabi ko, sige, tingnan mo, ganyan, masarap siya. Eh, di tinikman niya. Tapos, sabi niya, uy, masarap nga, ganyan. Sabi niya, tikman mo rin tong food ko. Pero syempre ako nahiya ako, so hindi ko tinikman yung food niya. Tapos, nakita nung mga parang group dito, na tinikman niya yung food ko, which is, alam naman nila na hindi kami magkakilala. So, sabi nila, masarap ba? Ganyan, masarap. Tapos, sabi nung girl, sabi niya, oo, masarap. Di ito. Sabi niya, sige, bibili rin kami. Tinanong nila ako kung saan ko daw nabili. Tapos, nung nabili na nila yung food, sabi nila, tikman ko daw yung food nila, tapos tikman din nila yung food ko kasi magkaibang flavor. So, guys, parang sa tanan ng buhay ko, doon lang ako naka-experience ng makatikim ng pagkain ng stranger na hindi ko kakilala. Tapos usually, di ba, kasi common naman yung namimigay ng chichirya. Pero yun kasi, like, para siyang soup. So, isa yun sa mga parang pinaka nakakatawa at memorable na experience sa akin. Kasi pag ikaw lang mag-isa, parang mas open-minded ka sa mga posibleng mangyari, di ba? Actually, gusto ko nga ma-experience yung magkaroon ng airport crush Kasi di ba yung mga uso sa TikTok or sa mga Instagram, yung nagkakaroon sila ng airport crush. Yun ang gusto ko ma-experience. Last but not the least, syempre kailangan natin ng tips kung ano at kung paano magplano for solo traveling. So, pinakauna guys na isasuggest ko sa inyo is research. Syempre, alam naman natin ngayon na talamak na ang mga guide, ang mga travel guide sa mga vlogs sa YouTube, sa Google, 'di ba? May mga itinerary na diyan. So, feeling ko ang pinaka-importante talaga kapag magpaplano ka ng solo travel is mag-research ka. Para sa akin, pag ako yung nagpaplano, ang unang-una kong nire-research is yung transportation system. Pag mamamasyal ka, hindi naman pwede na hindi mo alam. So, kahit paano dapat may idea ka kung anong transportation system yung gagamitin mo, kung paano ka pupunta doon. So, may mga application guys na useful, like for example, is yung Move It. Yan, Move It. Yan, kasi tuturuan ka niya kung ano ba yung sasakyan mo, saan ka bababa. So, pwede kayo mag-download nun. Tapos, yung next naman na hinahanap ko bukod sa transportation system is yung mode of payment. Kasi, syempre, yung iba cash, yung iba card, pwede. Pero, dun sa mga iba kong nababasa, may mga bansa talaga na ang priority nila is puro card. So, halimbawa, syempre, less na yung dadalhin mo na pocket money kapag nakita mo na yung bansa na pupuntahan mo is puro card lang yung ginagamit, 'di ba? Yung mga credit card, kung halimbawa gagamitin ninyo overseas, mas maganda rin na itawag ninyo sa mga bangko ninyo para hindi ka ma-flag. Kasi kapag halimbawa, first time mo siyang gagamitin, minsan, ang ginagawa ng mga bangko, nilalock nila yung credit card mo kasi iniisip nila baka fraud, baka kumbaga parang na-hack, ganyan. Kasi nga alam nila na nasa Pilipinas ka. So, mas maganda na itawag mo before ka pumunta doon. Kahit siguro mga at least 1 week, ganyan. Kasi na-experience ko yun, medyo late ko na itawag yung card ko, tapos parang na-lock siya. Pero, yun nga, na-open din naman kasi nakonta ko rin sila by that time. Pero, yun nga, less hassle kung alam na nila na aalis ka ng bansa. And then, kapag maghahanap ako ng hotel, ang layo tinitignan din is yung malapit sa train station and bus station. Sobrang laki ng tulong kapag halimbawa yung accommodation mo is walking distance lang sa mga train stations. And lastly guys, ito pala, language. So for example, diba, nang pumunta ako na Indonesia, sobrang wala, maski yes and no, hirap na hirap makipag-communicate sa kanila. So, useful din yung mga translator apps. I-research nyo rin kung yung pupuntahan nyo na bansa is nakakaintindi ng English. Kasi, mahirap mawala, lalo na kung yung communication ninyo is hindi kayo magkaintindihan. Lalo kang mawawala. Kahit na mabait sila, kahit natutulungan ka nila, kung hindi kayo magkaintindihan, mahirapan pa rin kayo. Yun lang guys, I hope nakatulong itong vlog ko na to para mabigyan kayo ng encouragement and lakas ng loob na ituloy ang inyong pagpaplanong solo travel. Thank you guys for watching. Don't forget to like and subscribe!